Atong ablihan atong mga Bible diha sa Philippians. Philippians chapter 3 verse 13 and verse 14. Duha lang ka verse mga igsoon ang atong text for today. Ato ning pamalandungan o nagtuo ko nga naatay mga spiritual blessings nga makuha gikan sa Word of God, mga kaigsunan. Sumaw na atong aniyanda mo itong una-una ang atong kasing-kasing sa pagpaminaw this morning sa mensahe mga igsoon. Basahon na kong verse 13, kamo sa verse 14, the Bible says, "Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before." Amen. Praise God. Let's pray. Loving Father, in the name of Jesus Christ, Lord, we are so thankful, O God, for allowing us today that we could be able, Lord, to worship you in spirit and in truth. Lord, we humble ourselves, dear God. Thank you for the blessing. Thank you for the brand new year. And we pray, dear Lord, that you will continue to help us, O God, to become, to be more mature sa imong mga pulong, sa pagpangalaga diha kanimo. Continue to use us, O God. Salamat sa matag usa nga naa karong kabuntagon. We ask your blessings, O God. Imo aming takos sa imong tubangan. Please forgive us, O God, from all unrighteousness. Limpyuhi kami, pinaagi sa imong hamiling dugo, o andama nga mong una-una, among kasing-kasing sa pagpaminaw sa imong mga pulong. Gamita po, Lord, imo kubos nga lagad, wa ko'y mahimo, Ginoo, kung ako lamang kagalingon. Himayaon ka, Lord, sa among taliwala, ang tanan among gitugyan. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you. Please be seated. Kumusta man ang inyong bagong tuig? Amen. Salamat sa lahing tuig nga gihatag sa Ginoo. We have 365 days and 52 Sundays. So, usana sa challenge na to, mga kaigsunan, kana nga mga adlaw, every day, every hour, every month is a blessings from God. Dili na ato. Ug dili pud kitay magbuot ana gikan na sa Ginoo, mga kaigsunan, nga naka-benefits ana nga mga blessing. Salamat, we are still alive. Amen. Ingon pa sa Book of Psalms 90 verse 10, "Teach us to number our days." Verse 12, "that we may apply our hearts into wisdom." So, salamat sa lahing tuig nga gipiyal sa Ginoo. Timani ha, gipiyal na sa Ginoo nato. O ato tipigan, ato ampingan ang atong mga kinabuhing Kristohanon, atong ampingan og magmadasigon ta diha sa papangalagad sa Ginoo, mga kaigsunan. So this morning, ang atong tema sa atong mensahe is about goal, no? My goal in 2025. Mao nang ato ang tema karon kay bag-o maning tuig, pilmerong Domingo, og nindot jud nga mo start kag himo goal sa bagong tuig jud. Okay? So sa atong gibasa, mga kaigsunan, gisulat ni Apostle Paul. And if you study in the life of Paul, Paul had a terrible past. Sa iyang kinabuhi bitaw, before siya nahimong Paul, the preacher, his name was Saul, the persecutor. Right? Amen? So kung isgutan na to ang iyang past life, bati jud kaayo. Kaya nga naman, maglulutos man siya, ginalutos niya ang mga believers. Gina-persecute niya ang mga Kristohanon. Mura bitaw kalipay niya nga maguba ang panagtapok sa mga believers atong mga panahona. Kung yung mga tanawan, mga kaigsunan, mabasa tagpipila ka mga verse sa iyang life before he became a Christian, mga kaigsunan. You look at 1 Timothy chapter 1 verse 13, please. 1 Timothy chapter 1 verse 13, the Bible says, "Who was before a blasphemer." Magisgot ka nitag blasphemer, wagin nagikalipay sa Ginoo, giblaspheme niyang ngalan sa Ginoo, and a persecutor, and injurious. Buti pa sabot siya mismo muhimog damage yun sa mga believers. Di siya mo persecute sa mga unbelievers, kay pareho man sila. Ang iya gigihingabot kana yung mga Christians sa unang panahon, mga kaigisunan, tiya mo na. But kung tanaw na mo nato, mga kaigsunan, wala mo hunong sa ginana lang ang nga sitwasyon ang kinabuhi ni Paul, mga kaigsunan. Dunay dako nga kausaban, dunay dako nga kabaguhan. You look at the last phrase, "but I obtain mercy." Amen.
Tanan ta nakaangkon ana nga kaluoy nga gikan sa Ginoo. Kaya di pa tungod sa kaluoy sa Ginoo, di man pud ta maluwas. Amen. Di po ta makabaton og kaluwasan, di po ta mahimong Kristohanon. Tingali karon lahi ang atong mga lugar nga giadtuan. O di ba? Tingali karon na amot lang unsay gama sa atong pamilya, sa atong panimalay mga kaigsunan. So ingon sa Biblia, but I obtain mercy because I did it ignorantly in unbelief. So giangko niya sa una pa man to, di pa man ko anak sa Ginoo, di pa man ko Kristohanon, ignorante pa man ko sa kamaturan, puno man ko sa pagkadi matinuohon. Amen. But I obtain mercy. Muna we are blessed mga kaigsunan kay giluwas ta sa Ginoo. We have the Word of God nga mao gayoy mo limpyo, mao gayoy mo gama sa atong kinabuhing Kristohanon. Mao gayoy ang mo porma sa atong kinabuhing Kristohanon para mahimo tang tarong atubangan sa Ginoo mga kaigsunan. Amen. Salamat ta sa pulong sa Ginoo. Another verse is found in 1 Corinthians 15 verse 9. Ato sa ning ilailahon si Paul. 1 Corinthians 15 verse number 9. The Bible says, "For I am the least of the apostles, that I am not meet to be called an apostles." So diri ihang gi-accept sa dihang siya giluwas na sa Ginoo, nakabaton nagrelasyon sa Ginoo, iyang giangkon sa iyang kinabuhi, ingon niya, di man gyud ko angayan nga mahimong apostles pud. Because apostle si Paul, he was apostles to the Gentiles. Gipadala siya sa mga Gentiles, mga hintil, mga kaigsunan. Ingon sa Bible diri, I am the least of the apostles. I am not meet or I am not worthy to be called an apostles because I persecuted the church of God. Muna nakita niya, tungod kay ako manglulutos ko, tungod ako daghan kay binuang akong gihimo kaniadto, tungod kay ako daghan kay mga Kristohanon nga nagtibulaag. Mo to nakaingon siya sa kagalingon murag di ko angayan. Pero kung tanaw na itong kinabuhi ni Paul, mga kaigsunan, sa tanang mga writers sa Biblia, mga kaigsunan, one of them is Apostle Paul. Kung tanaw na ito yung kinabuhi, siya may ang pinakadaghang churches nga na-establish sa iyong panahon. Siya ang pinakadaghang na pundar, na tanom nga mga kasimbahanan, tungod kay gigamit siya sa Ginoo, mga kaigsunan, sa iyang tibuok kinabuhi hangtod sa iyang kamatayon. God used him, mga kaigsunan. Mauna nga, magisgutag kausaban sa kinabuhi, mausab gid ang tao, bisan pag unsa kasalbahis. Bisan pag unsa pagkakulukoy, mausab gyud. Mauna, pag-abot diri sa Philippians chapter 3 verse 13 to 14, ingon ni Paul, "Brethren, timani ha, ang iyang gisultian dili mga unsaved." Hello. Ang iyang giadresan ani dili to mga unbelievers. Ang iyang gisultian ani magtutuo. "Brethren, igsuon, mga igsuon diha ni Kristo." Ingon sa Biblia, "Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do." Kanang usa ka butang. Abi ninyo unsay pinakadako nga usa ka butang nga imong gihimo atubangan sa Ginoo? Katong time nga imo siyang gidawat nga imong manluluwas. Mao toy the biggest decision nga imong gibuhat sa imong tibuok kinabuhi. But this one thing I do, unsa man ning one thing I do sa kinabuhi ni Paul, ingon niya, "Forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before, I press towards the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus." Okay? So today, tungod kay bagong tuig man pilmiro po ging Domingo, maghimo tag commitment sa atong kinabuhi ngadto sa Ginoo karong 2025. Amen? Wa ta kahibalo kung mahuman man ni nato ang 2025. Ako masayod ana. Hello, amen? Di kita magagarantiya pero para nako wa ako masayod kung makahuman ba kog 2025 basta sugdan lang ginatog pasalamat sa Ginoo. Amen? Suma sa kanta sa choir ganiha, give the glory to the Lord. Amen? So all the glory it belongs to the Lord. We return back to the Lord all the glory, mga kaigsunan. Kung inindot ka na siya, nga maingon ka nga kini, Lord, ang tanan, ako ni balik nimo, tanang kahimayan, ako ni ibalik nimo. Kung unsa may ma-achieve nimo karong 2025, ayaw ang kuna. Pasidunggi ang Ginoo. Lord, all the glory belongs to you. Nindot na siya nga kinaiya, mga kaigsunan. Okay? So,
There are three commitments nga tagaan ug pagdagad according to the verses nga atong gibasa sa mga kaigsuon. Unsa man nga commitment mga igsuon? Kay walo ka mo, lisod kaayo ang taong way commitment sa kinabuhi niya. I believe tanan ta dunay commitment. Commitment sa paghigugma, commitment bilang bana, commitment bilang asawa, commitment bilang anak, commitment bilang ginikanan, ug generally commitment na to as believers ngadto sa Ginoo. So lisod kayo kinabuhi nga way commitment. Okay? So unsa man ang himuon nato karong buntaga kay kuan man ni siya first Sunday, so kinahanglan gyud mo himo ta og kini gitawag goals for 2025 mo set tag new goals for this year mga kaigsuonan. I will give you three things this morning and ako ning giwali sa first service mga kaigsuonan. I want to share karon sa second service. Una nga butang mga kaigsuonan, tulo ni ka I will. Dili ni katong I will nga gisulti ni Satanas ni Lucifer ha. I will set above the throne of God kato sa book of Isaiah dili ni mao ha. Di ba? Okay. I will forget number one. I will forget the things which are behind. That's number one. In order to move forward mga kaigsuonan, in order to keep on serving the Lord, dapat dili ta manginslave sa ato ang mga past life or bati nga mga panghitabo sa kinabuhi nato mga kaigsuonan. Don't be slave. Si Paul mga kaigsuonan, gikalimtan niya kung unsa siya kasauna. Obviously si Paul dili pasabot iyang gikalimtan, di man kita makalimot, namang kita mga memories. Amen. Nunay saying sa nagaingon, memories never die. Oh, tinuod man na, di gid mamatay ning memories. Oh, as long nga normal imong hunahuna, di gid kakalimot. Oh, sumana nga si Paul diri obviously didn't literally forget his past. We don't forget all negative events in our life. Negative events, positive events, di kita kalimot. Recorded na na. Hello? Recorded na na sa atong mind. Oh. Pero ang gipasabot diri ni Paul, ngayon niya, forgetting those things which are behind, kana bitang mga nakahadlang nimo sa pagpangalagan sa Ginoo. Last year, kalimti to. Amen? Mag-set tag new goals. Lord, unsa may mahimo nako this year. Lord, unsa man, I want to improve my spiritual life. Lord, kung wa ko ni mahimo kaniadto, gusto kong moapil kog ministry karon. Amen? Hello? Unsa man nga mga ministry nga wa di mo tambungi, wa di mo paluyuhi. Now is the time to start. Amen? Oh, di ba? Apil daghang mga ministry sa simbahan nga gahuwat ra nimo igsuon nga mo get involved ka kay atong tima baya karong tuiga get involved. Amen? Pag kanindot ana kinsa man ang gihagit ani, di lang kay usa duha tanan nga mga magtotoo. If you are a believer in Christ mga kaigsunan, usa ka nga gihagit ani to get involved in the ministry. To get involved in serving the Lord, to get involved in prayer. Hello? To get involved in fellowship, to get involved in giving. Kinahanglan ang atong gitawag nga maauhag ta sa maong mga buluhaton mga kaigsunan. First of all, I will forget the things which are behind. Kaya nga naman pwede na mahimong hindrance na kanang mga negative events, kanang mga panghitabo nga dili maayo niya, sige ra nimo huna-huna, mahimo ng babag. Oh, David did not forget his sin with Bathsheba. Kung tanaw na itong life ni King David, he was a man of war, a man after God's own heart. He was a king, gwapo pag yun kaayo, mga kaigsunan. Unya, usa ka adlaw, nakahimo siya og sala. Immorality ato bangon sa Ginoo mga kaigsunan. He committed sin in Psalms 51. Dito nagsugod si King David og ani sa consequences nga iyahang gitanom. Basta mabita na ingon sa Biblia, ang principle sa Bible, what you sow, you reap. Amen? Kung unsay atong gitanom, mausad ang atong anihon. Dagdiri si King David nagtanom siya og mga foolishness. Oh. So, tungod niya na, kana ra banging mag-ani ta sa consequences, hilakan ra bagyud. Maghilak ra bagyud ka. Gahilak sa pagmahay, dili tears of joy ha, kundi tears of regrets, ba? Disappointment. Oh.
Diba? Discouragement. So si David, kung imong tanong tibok chapter sa Psalms 51, mga kaigsunan, pirtig yung pagmahay ni King David. Pero may paglaom pa man, di man mauna lagi ito ending sa iyang life. Amen? God is the God of second chance. Do you believe that? Amen? Nahagbong ka, nahagsa ka, natumba ka, wa pa mahuman, as long nga buhi ka, as long nga gaginhawa ka, as long naa pa lagi paglaom. Hello? Naipaglaom, mga kaigsunan mo na nga, ayaw. Wag tang og paglaom, kay naatay Ginoo nga buhi, mga kaigsunan. Natay buhing Dios nga gialagaran, natay buhing Dios nga gisaligan, gituuhan. Si King David ingon niya, Lord, create in me a clean heart, O God. Kaya nga naman, atong mga panahon na tungkol sa sala ni King David, hugaw ng iyang kasing-kasing. Tima ni mga igsoon sa dihang mahugaw ang atong kasing-kasing, di na nimo matagamtaman ang katamis sa usa ka anak sa Ginoo, usa ka Kristohanon. Nga naman, nawala na ang gitawag glory sa Ginoo. Tungod kay hugaw ang kasing-kasing. Ug walay exempted ana mga kaigsunan, daghang mga areas para mahugaw ang kasing-kasing. For example, nang libak ka sa imong isig ka tao. Do you think makakahatag nagkahimayaan sa Ginoo? Dili malipay ang Ginoo na, amen. Nakapamaka ka. Kanang inana nga mga negative nga mga move sa tao ba? O nangilad ka. O, di ba? Dili ka naging loyal sa imong asawa. Dili ka nahimong loyal sa imong bana. Dili ka nahimong loyal sa imuhang ginikanan. Dili ka nahimong loyal sa imuhang mga anak. Dili ka nahimong loyal sa imuhang trabaho. So, resulta gina siya og guiltiness. O, di ba? So, kana makawagtang na sa kalinaw. Instead, malinawon kay ka, mauna ingon ni David, Lord, create in me a clean heart, O God, a renew a right spirit within me. Kihugaw na yan kasing-kasing. Amen? So sa itong kinabuhi, salamat nga naay pulong sa Ginoo nga gamay-may na itong tanan. Amen? Naay Word of God nga gatudlo na to, naay Word of God mga higala nga gahatag guidance na to. Kay diri man gid matarong ang atong kinabuhi, good. Amen? Hello, amen? Sa pulong sa Ginoo, kung ikaw Bible believer gid ka, kung gid ka imo yung gi-keep ang word of God sa tibok kasing-kasing nimo mo kay igsunan, you will grow more in the Lord. You will become strong in serving the Lord. Buti pa sabot, daghang mga pagsuway sa imong kinabuhi, murag sisiw na lang nimo ba? Murag bitaw ka na ang kamaogi kang muhandol. Kamaogi kang mudala sa klase-klase nga mga situation mga kaigsunan. You know why? Because you have a great God nga imuhang gisaligan. You have a great God nga imuhang gialagaran. So we need to forget the things which are behind. Mao ni ang nindot nga commitments mga kaigsunan. Okay? Not only that, but also we use them kanang mga negative events sa atong kinabuhi. We use them to learn so that we can grow. Magamit ginato sila. Ayaw nagmahayi, kay nahitabo naman na. Naaday mga learnings niyang dapita. Kaya ang tao, kung dili mo learn ang tao, o murag dili way challenge sa kinabuhi. Amen? Life is full of challenge. Mauning di lang ta mo welcome or mudawat sa mga kaayuhan sa kinabuhi. Even in bad times. Even in hard times. Sa family nila ni Brian, nila ni Art, nila ni Stella, bugat, kay tungod kay, I think, almost 3 weeks na sa hospital si mama ninyo, no? Financially, grabe kita. Emotionally, financially, burden kaayo mga kaigsunan. Pero salamat ka natin paglaom sa Ginoo. Natin paglaom sa Ginoo mga kaigsunan. At salig lang ta sa Ginoo, ingon sa Biblia, Romans 8 verse 28, all things, and we know that all things, asa pa ito? We know that all things, Romans 8:28, nakalimot na lang hinon ko ako'y gi-amnesia nila. And we know that all things work together for good. Pero naay mas tagag significant sa ito nga pulong,
to them that love God. Amen? Do you love the Lord? Kay kung nahigugma ka sa Ginoo, bad things or good things, kamao kang mudawat. To them that love God, and to them who are called according to His purpose. So naipurpose ang Ginoo sa tanan. Naipurpose ang Ginoo. Nasa tumong, nasa plano. Say ang mga plano sa Ginoo, di ta kauyon. Say ang mga plano sa Ginoo, daghang kayo kay lisod man. Lisod man mo na nga. Katubitong plano sa Ginoo sa mga taga Israelites, itong mga Israelites, paggawas nila dito sa Egypt, mga kaigsunan, pagtabok nila sa Red Sea, wilderness na to dayon. Dito. Ingon sa Ginoo nila, sagaran sila nga, 11 days ra niha, abot na mo sa promised land. 11 days lang, abot na mo sa promised land. Pero nahimo man kayo, nagtuyok-tuyok man sila nag-ana, tungod kay, di ba sila musunod sa direksyon sa Ginoo? They have a rebellious heart. Sigihan lang nilag basol si Moses. Pag-abot sa problema, abi nila, pagkakita nilag mga milagro, did you remember manna from heaven? Pirting lipaya nila. Hindi gipulan og manna mga kayo. Kisa mo gini mo pulan na. Abi nimo atong pag New Year, daghang cake. Gipulan tag mga cake. Tanaw ko sa mga kauban niya, tanaw kong Raymond, mura nag-cake. Pulan sa kagkaon na oy. So, dili ta mag-wonder ngano ang taga katong mga Israelitas mga kaigsunan. Kay kuan man to, manna, new bread sa morning, sa noon, kay ingon ni Moses, gingnan si Moses sa mga tao, kuha lang mo og bread nga kanang makaon lang ninyo. Kanang makaon lang ninyo ba? Unsa gibo sa mga tao, nagsinako naman sila mga kaigsunan. Sinako naman, kinarton na daghan naman kay ilagi pang dala kay basig mahutdan daw. Kiniging tao no, hadlok ig mahutdan. So say nahitabo, ang ilang gigather anang buntag pagkahapon, panos na, kisa pa may ganahan mo kag panos. Di ba? So, grabe ang pagka-discontento sa mga tao. To make the long story short, mga kaigsunan, instead nga, 11 days lang to, promise lang na sila, nahimong 40 years wandering in the wilderness. Kaya nga naman, nahimong liko-liko tungod sa gitawag nga, dili mo salig sa Ginoo, dili mo submit sa Ginoo. Unsa may naa nila, rebellious heart, murmuring, complaining, muna pirmi madungog ni Moses nila. Ingon nila kay Moses, Moses, ganun gidala mami mo diri. Mamatay mi diri. Mamatay mi sa gutom. Unta dito lang mi sa Egypt, kay nakahinom do mi to. Dahil na yung mga onions, so daghang mga pagkaon dito sa Egypt. The garlics and the onions, unsa pa na diyan, di mi magutman diri, magutman in taon mi diri. 40 years, good. Nga biyahe nila. Lakaw. Ang sa'yo problema, disobedient heart. Abi nimo kung naatay disobedient heart, sa atong Christian life, kung naatay disobedient heart, di kita mo success spiritually. Even materially, even emotionally, when we rebel against God, we disobey God. So, walay pabor sa Ginoo. So, ikaw mismo nakaila sa imong kinabuhi. Last year, 2024, una-una pag-ayo to. Ang mga negative events ato, hinaot imo na itong kalimtan. And do more for God this 2025. Amen? Do more for the Lord, mga kaigsunan. Maunay nindot na ito nga mabuhat sa Ginoo. Second commitments is not only, I will forget the things which are behind. Number 2, I will reach forward to the things that are ahead. Ang sagingon sa itong text, verse 13. Basahan na to. Verse 13. Ang sagingon sa Biblia. Philippians 3:13. What does the Bible says? Ingon sa pulong sa Ginoo. Basahan na to tanan. Ready? Read. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Notice the word, and reaching forth unto those things which are before. Ang pagkabot sa mga butang sa unahan.
Buti pa sabot, tuloy ang buhay, tuloy ang laban sa kinabuhi, mga kaigsunan, reaching forth unto those things which are before. Abi niya mga kaigsunan, in order to reach forward to the things that are ahead or that are before, mga kaigsunan, usa sa makamotivate na to is the forgiveness from our Lord Jesus Christ. Magpasalamat kita sa forgiveness sa Ginoo. Every time we commit sin against God, kanang sala nga di na maka-impierno ba? Gitubos naman sa Ginoo itong mga sala, di ba? Dili na ta bound to hell, pero kining atong daily lives, kining atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, kini bitaw atong Christian living, di na mahimong perfect man pod. Amen? Dili man na perfect. Sometimes we committed sin, we grieve the Holy Spirit. Amen? Ug mauna ang mga rason nga ang blessing sa Ginoo layo. Ang pabor sa Ginoo layo. And what we need to do is to ask God's forgiveness. Lord, pasaylo ako in taon, Lord. Get right with the Lord. Amen? Get right with God. Pasaylo ako, Lord. Nakasukol gikos kong asawa. Nakadukol gikos kong asawa. Ayaw, sad. Ang asawa, sad. Pasaylo ako, Lord. Nakasagpa gikos akong bana. Ayaw, sad. Amen? Sa Christian nga, Kristohan ng pagkinabuhi, wala naman na. Amen? O, di ba? Kaya naman tayo, Word of God. Forgiveness enable us to press forward. Kailangan bitawag, makahimo, enables, makahimo, nga makapadayon ta sa unahan. Buti pa sabot, kanang mga hindrance, mapadapli nimo. Mga hindrances, imo na lang karong tuiga, unsa may hindrance nimo sa imuhang dapat mag-faithful ka. So unsa may ang mga hindrances? You need to identify those hindrances in your life. Unsa may naka-hindrance nimo sa imong prayer life. Move forward, amen? Unsa may nakababag nimo sa imuhang prayer life, makatuog magikot. Surrender na. Makatulog magigko pastor basta magampo ko, ambot lang nga lami man itulog basta magampo nako. Sungog ka man tayo, sungugon magita na. Labi na ga-pray ka niya, kapoy kay ka. Kapoy ka ba? Kapoy ka sigig duwa sa imong cellphone, kapoy ka sigig laag, kapoy ka gatong gabilar ka, niya mag-pray ka, puyat ng imong lawas, mo na nga, di ka katampo og tarong. Niya imo na lang humanon dayon. Di ba? Niya, we spent a lot of time sa uban nga wagi pulos sa tubangan sa Ginoo, pero ang mga importanteng butang, labi na sa mga pag-ampo, mubo ra kaayo. Murag mauwaw ta ba, no? Pila mang gyud ka minutos ang imong inampuan kung mag-ampo ka. Pastor, seconds ra pastor. 20 seconds lang human ako. Tiya mo na mga igsoon. Pastor, 2 minutes. Lupig ta sa mga Muslim. Mga Muslim, mga igsoon, tana, ginis na ikuan yun. Kanana ang basihanan nga oras, basta mag-ampo sila. Taas na silang mag-ampo. Kita usahay, mauwaw ta kay kadiyot ra kay tang muampo. Niya, communicate ta sa Ginoo. Kana bitong ikaw ulitaw niya nakay uyab na gid man niya gusto ka magi-communicate sa imong uyab niya mubo ra kayo murag di ka satisfied. Imong bana nga naa sa abroad niya nagtawganay mo niya 1 minute lang di ka satisfied anaoy. 1 minute lang, 2 minutes lang, 3 minutes lang. Nya long distance. Ganahan gikag mga more or less mga 20 minutes kana. Murag daghan gid ang masulti ana, daghan po kag ma-share niya. The same sa Ginoo. Hello. So hinaot pa karong 2025 magmainampuon na gid pud ta. Kung nagmainampuon ka karong 2020 atong miaging 2024, imong i-double time ka diha sa 2025. Taasan na to. It means i-improve na to. Do more for God. Amen? Di ba? Reaching forward. Reaching forward to the things that are ahead.
Kay mo nang nindot kay mga kaigsunan sa kinaiya sa Kristohanon. Not only forgiveness enable us to press forward. Number two, we reach forward in our mission. And this mission is God's mission. Unsa may mission sa Ginoo? To go and preach the gospel. Share the word of God. Hinaot pa karong 2025, makasuluwining ka. Hello? Maka-invite ka. Maka-share ka. Pastor, di pa ko kumamon suluwining. Maka-invite ka sa church. Imong amiga, imong amigo, imong uyab. Kay nakauyab kag unbeliever, dala sa simbahan. Invite ta. Amen? Oh. Pero di bigid ang ngay nga ang mga believer nga young people manguyab og unbeliever dapat Kristohanon jud. Pero naamang gimingon nga pastor, amang gyud gwapa diha sa baptist good. Wa man gyud gwapo diha sa simbahan pastor. Mao na nga murag naamang gyud sa gawas pastor ang makita na ko ang gwapa pastor. Kaya nga naman outward appearance man ang gipangita sa gawas. Amen? Outward. Walang nakita nila mga ang Ginoo nagtanaw sa gawas. Sa sulod, ang tao katanaw sa gawas. Pero, di ba? Oh. Walang nakita ang kasing-kasing, limpyo kayo. Taghantang mga kunaryo, mga lover boy, oh. Lover boy na sila. Brother tayo. Ako ga-pray ko na niya nga makakita ni sa asawa. Brother tayo, I'm praying for you, brother. Don't lose your hope. We're praying for you. One day, tagaan kag helpmate sa Ginoo. Kabalo na yung Bisaya. Di na mo pwede malibak. Oh. Di ba? Brother Edward. Lipay ko, Brother Edward, oy. Atong saan adlaw ba to dito ta sa Friday? Ang laag mi dito sa El Curso. Kuyog ni. Akong kamanghuran si nga ni bataan ni? Si Raymond. Akong kamanghuran. Akong kamagawangan si Edward. O niya, ang tawag ni John Mark niya, Uncle. Kuya lang mo dato no? Pero Uncle naman gito, mura gisilihuan na ito ba Uncle? Kaya dito may sa pag-udit bitaw, ato mig urmok, namalit mig generator, kami nagkuyog. Kami ito nagkuyog. Kwan man to? Wala mi dire. You know what? Wala kaming duha. Ingon ni Brother Edward, Pastor, bulahan kay ko, Pastor. Nga naman, Brad. Ang simbahan doy kay dito. Nga naman, Brad. Wa sila'y pastor nito. Ako bulahan kay ko kay na ako'y pastor. Tiya wala mga kaigisunan. Giingnan si Edward ni John Mark, ingon niya, naga ni mangutanan nimo ingna nga angkol taka. Libre. Why plite? Gipakaon ba ta bro? Gipakaon pa mi. Tiya mo na gipukaw may gipakaon, pero tininuta. Suroy mi nito. We enjoy God's blessing, fellowship na. Oh. Pero ayun kining mga tawhanan na mga struggles kinabuhi oy. Tanan-tanan yung mga struggles kinabuhi. Amen? Hello? Pero ayaw walag paglaom. Basit 2025 ang Ginoo magpahilo na sa tanan. Pahilo na sa Ginoo. Just keep on believing, hoping in the Lord. Be strong. Amen? Just be strong lang yun. Kung unsang sitwasyon siya mong ginabuhi, kupot lang sa Ginoo mga kaigsunan. Okay? Reaching forth unto those things which are before. Buti pasabot, padayon ka. We reach forward in our mission. Ang mission sa Ginoo is to seek and to save that which was lost. In Luke chapter 19 verse 10, you look at your Bible please. Mao ni ang mission sa Ginoo o ginaawhag ta sa Ginoo ani nga mission. Nga atong paluyuhan mga kaigsunan sa Bible, verse 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Notice the word, to save that which was lost. Mga igsoon, sa una lost, we are lost in the sight of the Lord. We are blind spiritually. We are dead spiritually, mga kaigsunan. We are lost in the sight of the Lord. Salamat kadiin nga kita sa kaadlaw dandunay tao nga nag-share na to. Amen.
Dili tao nga nag-reach out na to, naghimo sa mission because mission is in the heartbeat of our God. Naana na sa kasing-kasing sa Ginoo mga kaigsunan nga kinahanglan gayud trabahoon sa iyang mga katawhan. Buhaton sa mga Kristohanon. Not only Jesus came to seek that which was lost, but also Jesus wants us to focus on our mission. He wants us to focus. Usahay mga out of focus ta. Bisan sa pagpangalagad sa Ginoo out of focus. Dapat unta, Sunday for Sunday, na lihian na to, magpalihi ka, simba ka. Pero daghang mga Kristohanon, wala din nagpalihi silang mo absent. Nagpalihi silang mo absent. Na out of focus, mga igsoon. Para dili ta ma-out of focus sa mission sa Ginoo, always remember sa verse nga nag-ingon sa Matthew 28. Matthew 28, verse 18 and verse number 20. This is the great commission, mga igsoon, from our Lord Jesus Christ. Gihatag niya ni not only sa mga apostles, but also to all the believers in Christ, mga igsoon. Matthew 28, you look at your Bible, ingon sa Bible, sa verse 18, and Jesus came, speak unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Verse number 19. Verse 19, go ye therefore and teach. It involves soul winning. Inviting people. And teach all nations. Sharing the word of God. Baptizing them. Kani trabaho na po ni sa pastor, pagbaptize. Local pastor. Dili pwede nga, imong gisulwining, pag human mong gisulwining, imo pong gidas tubig. Imo pong gibautismuhan. So, dili na mao. Naay local church. Amen? Hello? Naay, kung asa ka gibutang sa Ginoo, dito ka mahimong blessing, dito ka magpaluyo, dito ka mo support, sharing the word of God, ingon sa Biblia, and then baptizing in them, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. You look at verse 20, teaching them. Teaching them. Naay pagtudlo. Amen? Kaya kung walay pagtudlo, paano ta mo grow? Kung walay pagwali, walay Bible study, walay discipleship, paano ta mahimong strong in the Lord? Maybe basig mahimo ra gihapon off and on ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Off and on, off and on. Simba dili. Makit-an karong Domingo, sunod di na pod. Makit-an karong buwan, sunod buwan di na pod. Off and on. Off and on. Oh. So importante ang pagtudlo. Teaching them to observe not only one thing, but all things. Amen? Sige, pasabot na. The whole counsel. The Bible. Amen? Kabalo man ta nga ang pagpulong sa Ginoo, mao ni ang pagkaon gayon sa tong kalag. Di ba? Not only food for our soul, but also, mga kaigsunan, the light for our path. Without the word of God, way kahayag, way suga sa itong mga tiil, mga kaigsunan. Ingon ni David, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So kung walay pulong sa Ginoo saon pag way mo danag sa imong kasing-kasing, way mo siga sa imong kasing-kasing, basig ngit-ngit lang gyapon ang masubay. Pasalamat ang naay word of God, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Mga igsoon, importante kay ang pulong sa Ginoo in order for us to reach forward to the things that are ahead. Okay? Muna importante kay mga kaigsunan. Not only that, but also we reach forward in fellowship. Amen? Una, Jesus came to seek and to save that which was lost. Jesus wants us to focus on our mission. Katulo, we reach forward in fellowship. Kanang fellowship. Hinaot unta, ikaw, Kristohanon ka. 2024, panagsa lagi kang mutambong og fellowship. Hinaot unta nga makahuna-huna ka ba? Karong tuiga, apil og fellowship. Kay mao man ginang kabubuton sa Ginoo. I encourage you, believers, join the fellowship, mga kaigsunan. Usa na nga maka-strengthen sa imong spiritual life. Fellowship.
Fellowship will make us strong in the Lord. Not only that, but also fellowship. Mo ni gitawag nato mga garimay nato. It reminds us that you are not alone. Di ra ka naginusa na kay mga kauban. Amen. Na kay mga kuyo uy daghan man ita. Oh, tungod sa mga fellowship. So karong hapon mo start og fellowship ang mga department. Hinaot nga ma-encourage ka o maghuna-huna ka karong tuiga ba? Mutambong tingali ko. Usa sa mga hadlang diha, mauwaw ka. Oh. To be honest, nahibawan ako nga di siya ganahan mo apilog fellowship kay mauwaw siya. Mauwaw siya mohatag og bersikulo, mauwaw siya mohatag og testimony. Kanang uwaw good, agira na. Sa diyang mahanas na ka, di na mawala na ng kauwaw. Oh, tanawa ra kuning ato mga preachers, most of our men diri are preachers. 2024 dako kayog improvement sa ilang kinabuhi mga kaigsunan. Nahimo silang kaabag, makabarog sila sa pulpito, they can share the word of God. Maka-preach sila. Primero mubo ra gid kaayo, pero karon magproblema lang kung saan nila paghunong. Kaya say morning watch na mo diri, dapat ang morning watch mga 20 to 25 minutes lang ang preaching time sa Saturday morning watch. Naay usa diri naabot og 1 hour. So nahurot ang among prayer time, pag-gather og prayer request kay giganahan man. Lisod ning paganagana day no kay lisod din nagakabantay og oras. But I always remind them, ingo nga kinahanglan kamao ta mo manage sa time. Oh, time conscious tang tanan. Oh, gracias sa Ginoo. Nahimo man sad by God's grace. Preachers, I encourage you this year 2025 kinahanglan gyud nga mas damor paginta nga magkugi sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Damor paginta mangin available sa bulhaton sa Ginoo. Oh. How many preachers? Sa akong record, I think we have 9 preachers gikan sa itong mga men. Makabarog sila behind this pulpit by the grace of God. Kana grasya sa Ginoo. Pwede kong mo-absent og usa ka buwan. Pwede kong moadto sa ubang lugar usa ka buwan. Pero di po ko mohimo ana eh. Wa magi ko kasuway gid ana gyud. Murag ako pa nang suwayan. Okay? We reach forward in fellowship. Importante kayong fellowship, mga kaigsunan. Muna, kung ikaw, wala pa kayong ministry nga giapilan, desire this year. Dapat mag-desire ka, pray, and look for your ministry nga diha ka mag-involve. Amen? Pastor, di yun ko ka maong mo sulwining kay mauwaw yun ko, pero nindot man akong tingog. Oh, kay taas kay kog tingog. Apil sa choir. Anyway, karong tuiga ang atong music ministry gikan sa tuang choir director and choir directress, maghimo sila og mag-invite sila og ubang simbahan para maghimo og music workshop. Tudlo sila violin, tudlo sila keyboard or flute. Unya di lang mga young people from our church, ubang simbahan nga mga silingan na to, kung willing sila, ilang tudluan. Unya, after 3 months, maghimo og recital. Dili dire, adto sa Opsdom. Good biya, no? Gawas sa Opsdom, gawas. Plano na, nanay proposal na, gi-approve na ko. So, tanaw na to kung unsay madangatan ani. Kanang inyong mga anak, apila na para makamao mo violin. Oh, di ba? Kamao mo play sa keyboard. Salamat natin mga member diri nga naay potential sa music. Ang ato lang diha nga pag-awhag ninyo nga apila magamit na mga kaigsunan. Magamit sa ministry or maybe magamit panginabuhian. Kinabi uban diha nga adto magplay violin ba? Ay mga kasal magplay. Oh, di ba? Maayong mutugtog ba?
Si Mark Mercado, mo na yung source of living. Mo play siya mga special events like wedding, graduation, unsa diha. Oh, blessing kaayo. So, pray na to na, appeal tayo sa prayer this year. Wa ko kabalo kung kanus-an nila sugdan, pero ilahagi ng sugdan, mga kaigsunan. Pasalamat ta na mga kaigsunan, okay? Oh. Uban na is vocalization. Di ba no? Vocalization. Appeal tingala na. Oh. Kay kung usa ka choir member, kung dili siya mo undergo og vocalization, muna gamay kay sig abli siyang baba. Kami sa katipunan, kaning upat katudlo ipaslak na sa mga baba. Pagkantag hallelujah chorus, kaya ra kayo. Hallelujah. Tiya mo na, upat katudlo. Vocalization. Oh, yung kining atong mga choir member dere, sweeto na sila, anak. Mga voice lesson ba? Kabalo na sila. The more pa kita nga ma-improve this year by God's grace. Amen? Kani mga talented na ito nga mga kaigsunan, the more pa kita sila ito nag-encourage nga, kapag yun. Na natin mag-composer dere, composer, Brother Nars. Oh. Kana, ang atong gipasabot diha, kung unsa ang hiyas nga gipiyal sa Ginoo, use it for God. Gamita para sa Ginoo mga kaigsunan. Okay? Join the ministry. Kung wala pa ka gapilan nga ministry, mag-desire ka na. Lord, asa man ko nimong ibutang ko Lord sa ministry sa church nga medyo haom ko. Ayaw ko ibutang sa kanang wa ko ma-fit dihan dapita. Kanang mahaom ko ba? Oh, nindot siya. Ikatulo nga commitments nga dapat buhaton nato. Unsa to number 1? What was number 1? Number 1, I will forget the things that are behind. Number 2, I will reach forward to the things that are ahead. Number 3 and last, I will press towards the goal. Naman mga goals kinabuhi. Amen? Goals in life. Unsa may goal nimo this year? Pastor, mag-minyo na ko. Goal na. Pastor, makagraduate na gyud ko. Ako ging talong ni kay makagraduate na gyud ko. Oh, di ba? Goals in life. Di ba? Pastor, akong goal gyud karon tuiga nga makatrabaho ko. Nindot nga mga goal, mga igsoon. Oh, pastor, magnegosyo ko this year. Kuha po nga goals kinabuhi. But how about goals in our spiritual life? Kanang goal nimo nga moingon ka nga, Lord, I want to use me more in the ministry. Kigamit ko nimo, Lord, pero mas gamit na pag-yug ko. The more pag-yug ko nimo nga gamiton. It means, the more ka nangin available bitaw. The more ka mangin available diya sa Ginoo. Okay? I will press towards the goal. Because we all share a common destiny. Unsa may goal na to? Our goal, mga kaigsunan, I think we have the same goal. Our goal is to wait at the coming of our Lord Jesus Christ. Amen? Muna ang pinakatahom, palandungon, pinakanindot nga palandungon, mga kaigsunan, nga ginalauman na to, that one day, Jesus Christ will comes back. He will come again and receive you unto myself, that where I am, there He may be also. That's God's promise, mga kaigsunan. Unta nga samtang kita we're pressing towards the goal, mga kaigsunan, kinahanglan mangin madasigon ta. This common destiny helps encourage us forward. Ang atong common destiny is langit at tubulungan. Di ba? Amen? Mauna mga kaigsunan sa purpose nga giluwas ta sa Ginoo para makapanunod niya. Amen? Kung sa purpose nga mag-faithful ta, para nga naghantag rewards po. Amen? Oh, di ba? Magamit ta sa Ginoo. Oh, unya mga kaigsunan, diin nga kita kining atong gilauman, nga goal, mao ning mag-encourage sa to move forward. Dili move backward. Ha? Na nagluya kay noon, mga kaigsunan. We need to realize that we as Christians, we anticipate the coming of Jesus. We believe that Jesus Christ, He will come very, very soon. Naanatas tumoy.
Hapit na gyud mabalik ang Ginoo mga kaigsunan. Ang atong time clock sa pagbalik sa ilanan nga mabalik ang Ginoo is Israel. Israel. Ug timan na nato mga kaigsunan nga ang Ginoo sa pagadaghan ng mga ilhanan, mga timailhan about the end of the world. Muna nga while we wait at His coming, unsay atong anging buhaton as Christians. 2025, we don't know kung kanus ang mabalik ang Ginoo. Pero while waiting at His coming, ang pinakadako ng atong buhaton as believers in Christ is to pray. Because prayer is important para makapadayon ta. Hello, are you listening? Amen. Pray. Not only that, but also serve. Di na magbuwag ng pray og serve. Serve. And while we serve the Lord, atong siguraduhon nga naa kay kalipay. Just like what the Bible says in Psalms 100 verse 2, serve the Lord with what? Gladness. Kay di gid gusto ang Ginoo nga mo serve sa Ginoo niya nangin miserable hinuon ka. God wants us to be happy. Daghang naay mga rason para mangin malipayon ang Kristohanon. Ingon ni Paul, rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Di ba? So, while we wait at His coming, kinahanglan ta mangin mainampo unig suon. Maingon ka sa Ginoo, yes Lord, I will press towards the goal. Ang importante diha kahibaw kag unsa imong goal, amen? Nga ang imong goal diha di lang sa imo lang self, di lang sa imong kagalingon, amen? Kundi ang goal nimo nga unta na kay madalas tilan sa Ginoo. Ang goal nimo nga na kay magayran diha sa gitilan sa Ginoo. Usa sa mga goal nimo nga naay madasig pinaagi nimo. Naay madasig nga Kristohanon. Maybe your family, maybe one of the member of your family nanginluya, weak na siya nga sa iyong pagpangalagad, mahimo kang blessing niya. Encourage them. Encourage him. Encourage her. Importante kina nga naata sa last days, nangin mainiton ta, nangin madasigon ta, damurta na himong available diya sa Ginoo. Press towards the mark. Press towards the mark. Ayog backward. Go forward. Go forward. I believe, mga kaigsunan, ang Ginoo magpahiluna sa tanan. Ang ato lang gina buhatlag maayo, tubangan sa Ginoo. Kana makapalipay sa Ginoo ba? Kana makapahamuot sa Ginoo ba? Kaya di mo makuha ang attention sa Ginoo. Unsa nga paagi, pastor? Just be faithful. Be faithful to your family. Be faithful to your church. And be faithful to the Lord. Kana ra gyud. Magampo ta. Dear God, Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, Lord, we are so thankful, O God, for the blessings that we have received today. Lord, we are so grateful and so thankful, O God, sa lahing tuig nga imong hatag kanamo this year. Among gitugyan nimo ang tibok tuig tungod kay ikaw ragyod ang nahibalo, ikaw ragyod ang nasayod sa pwedeng mahitabo sa among kinabuhi karong tuiga. Kami, Lord, nagasalig, nagabutang sa among paglaom diha kanimo lamang tungod kay ikaw gamahanan sa nga tanan ug angayan kang tugyanan sa tanan, Lord, ang among kinabuhi, ang among pamilya, among mga trabaho, ang among mga source of living, ang among pagpangalaga diha kanimo. Lord God, we pray that you will preserve all these things, O God. Salamat kay Ginoo sa kinabuhi nga imong gitugang kanamo, sa pamilya nga imong gipiyal kanamo, among mga anak, mama, papa, ginikanan, blessing kayo Ginoo nga imong gipiyal kanamo. And we are so grateful, O God, for that blessing. Lord, samtang kami naghimo og goals in life this 2025. Inaot, Lord, nga maapil ka Ginoo. Ma-number 1 gid ka, amo gyud kang ma-prioridad sa among kinabuhi. In our decisions, in our plans, in our goals in life, inaot, Lord, number 1 ka. Number 1 ka namo nga saligan,
Number 1 ka namo nga lauman, number 1 ka namo nga tugyanan sa tanan, ug number 1 ka namo, Lord, nga alagaron sa tibuok kinabuhi. We thank you, God. Samtang nagapabilin ta sa pagpiyong sa tumanga matay gala. And the invitation song will play softly, please. Kristohanon, this morning, kumusta ka? Do you have goals in life this 2025? Unsa nga goals? I hope ka na nga goal makalipay sa Ginoo, makapahamuot sa Ginoo. Make a commitment. Ayaw kalimot sa tulo ka mga butang nga mahimong guidelines ato kinabuhi. Just tell it to Jesus. Ina Ginoo nga, Lord, I will forget the things that are behind. Lord, I will reach forward to the things that are ahead. Lord, I will press towards the goal. Kung unsa man nga goals in life higala, sultihi ang Ginoo. Will you come at the altar? Will you stand to your feet and come at the altar? Come on, ayaw kaulaw, aris tubangan, sultihi ang Ginoo, pakigsaan sa Ginoo, sa goal nimo sa imong kinabuhi. Lord, mao ning goal nako. Amen. God bless you. God bless you. Come on. Just stand to your feet and come to the front. Goal nako ni Lord sa akong kinabuhi. Goal nako ni Lord sa akong pamilya. Goal nako ni Lord para sa among mga anak. Lord, goal ni para sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Just come and talk to the Lord. Come on. Amen. God bless you. Amen. Come on. Kisa pa ayaw kaula before we close mga kaigsunan. Just come and spend time to God, thanking the Lord and asking God's help, asking God's guidance, asking God's blessing. Lord, himuay in taon kong blessing karong tuiga. Lord, salamat imo kong gigamit sa 2024. Lord, hinaot karong tuiga, imo gihapon kong gamiton. Just prolong my life, Lord. That's the way. Amen. Just keep on praying. Just keep on talking to the Lord. Igsoon. Ikaw radyod ang nasayod o nakaila sa imuhang kagalingon ngadto sa Ginoo. Ayaw kalimti, iprioridad gyud kanunay ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kaya ang Ginoo mao'y source sa tanan. Source sa kusog, source sa kinabuhi, source sa hangin. Ingon sa Biblia, the earth is the Lord and the fullness thereof. Buti pa sabot, wa gyud ta kung wala ang Ginoo. Mauna sa kinabuhi nga naa pa ka, serve Him. Serve Him. Serve Him. Loving Father, we thank you for your blessing. Thank you, God, for what you have done in our lives. Among gikumit kanimo ang 2025, dear God, nga ikaw, Lord, ang maghiusa kanamo sa gihapon. Ikaw, Lord, maglig-on sa matag usa kanamo. Lig-una ang matag pamilya, matag kinabuhing Kristohanon. Ikaw, Lord, bisan pa man pakig-uban sa among mga desire sa kasing-kasing, desire sa kinabuhi uban ni Ginoo. I-guide kami sa paghimo sa imong kabubuton sa among kinabuhi. Salamat, O Diyos, sa tanang mga blessings. Among gikumit, balik kanimo ang tanan in Jesus' name. Amen and amen.